Sari-sari ang pinag-uusapan ngayon at mainit hindi lang sa ating bansa. Nagkamali ako. Hindi lang sa ating bansa kahit sa ibang bansa, mga kaupak, itong pagka-aresto kay Pangulong Duterte or ex-President Duterte. Mga kaupak, ganito kasi yung mga makabibiim at saka makadidiis ay nagsasabi na ang sabi ng makadidiis, ito daw ay illegal o kidnap. Simple kidnap. Dahil ito daw ay mali. Kumbaga walang due process. Hindi bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na magpaliwanag or mga mahinihintay na something happening. So ngayon, sabi naman ng makabibiim, hindi. Kasi may warrant of arrest siya, si Pangulong Duterte. So ngayon talagang ang daming mga magagaling o mga eksperto, kahit ang mga mambabatas at saka mga dating Supreme Court Justice ay may kanya. Yes, mga kaupak, ang mga Supreme Court Justice na kumbaga sila yung mga eksperto pagdating sa batas ay meron din sila kanya-kanya opinion or kahit ang mga mambabatas natin na mga attorney ay talaga naman meron sila mainit na pinagtatalunan ngayon. Siyempre, alam mo ang tao may kanya-kanya yan. May kanya-kanyang pananaw or eksperto yung mga interpretasyon na yon. Ang mga lawyer may kanya-kanya interpretasyon yan. Pero mga kaupak, hindi lang basta interpretasyon. Meron silang mga pinaghuhugutan. O syempre, kung ikaw ay makadidiis, of course, mas papabor ka sa interest ni Pangulong Duterte. Kung ikaw naman ay makabibiim, natural, mas papabor ka din sa interest ni Pangulong Marcos. At ang maliwanag lang mga kaupak dyan, mananaig kung ano ang nasa batas, ano ang nasa posisyon, at sino ang nasa kapangyarihan. Ganun lang yung mga kaupak kasi sabi ng ang dami mga magagaling na lawyer, magagaling na mambabatas, lagi pinagtatalunan. Wala na. Hindi na tayo jurisdiction. Hindi na tayo sakop ng ICC dahil tayo ay umalis na. Noong 2019, I guess, no? Pero mga kaupak, ang tama yon, hindi na tayo sakop at hindi na dapat tayo nagkikipag-communicate. Pero mga kaupak, iba kasi ang usapin ni Pangulong Duterte. Iba ang kanyang kaso. Ang kanyang kaso ay isinampa or nakapile sa ICC bago pa tayo umalis. Alam mo mga kaupak, sa marami kong vlog, nabanggit ko na ito ng paulit-ulit, na hindi na tayo sakop dahil umalis nga tayo. Tama. Pero, ang kaso ni Pangulong Duterte, nakapile na, kasalukuyan na, dinidinig or gumugulong dyan sa ICC bago pa tayo umalis bilang membro. At ito, nalaman mismo ni Pangulong Duterte at lumabas mismo ito sa interview ni Vice President Sara Duterte na alam nila na iniimbestigahan na. Kaya lang, katulad ng pangkaraniwan, alam naman ninyo na ang politika walang permanenteng pagkakaibigan, di ba? Alam na nila pero hindi akalain na makadidiis, masyadong excited. Hindi akalain na makadidiis na ito ay mangyayari na maaaresto. Kasi alam naman natin, hindi natin pagkakailayan ang mga DDS, may pagkamayabang, may pagka-arrogante. Akala hindi kami. Kumbaga, alam mo naman si Pangulong Marcos, tahimik. At saka syempre, di ba, alam na natin si Pangulong Marcos hindi basta-basta nagsasalita ng masasakit na salita. Kumbaga, tumutugon lang siya sa mga salita na galing sa kabila. Pero kung kaya ni Pangulong Marcos magtimpi, nagtitimpi siya. Pero syempre, alam nyo mga kaupak, meron sinabi kasi si Pangulong Marcos, hindi na nga siya makikipag-communicate o sa ICC, kung ano man mga proseso. Pero siguro mga kaupak, lumabas sa bibig ni Atty. Larry Gadon
Ako, maski sa sarili ko, parang naano rin si Pangulong Marcos kasi araw-araw sinasabihan sa iba't ibang social media ang ating Pangulo na bangag, adik. Di ba? Hindi naman maganda yon. Ako, sa totoo lang, sa mga nakakasubaybay ng aking mga vlog, ako ay hindi talaga maka-Marcos, pero before maka-Marcos ako, nung Vice President pa nung si Marcos, bumoto ko. Pero nag-convert ako nung panahon ni Leni Robredo. Feeling ko, mas gusto ko si Leni Robredo. Pero, syempre, ang tadhana, hindi natin pwede diktahan. Ang nangyari, naglaban si Atty. Leni Robredo at saka si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mga kaupak, hindi ako makalini. Ay, hindi ako maka-BBM. Makalini ako. Pero kahit hindi ako maka-BBM, mas gusto ko si BBM kumpara sa mga Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, binoto ko yan ng 2016. Binoto ko siya. Pero dahil sa, syempre, umiikot, tinitingnan natin yung mga pananaw, yung nangyayari sa mga naging aksyon ni Pangulong Duterte, nagbago na ako. Hindi na ako maka-Duterte. Ngayon, gusto ko sana si Vice President Sara Duterte at saka si Atty. Leni. Pero syempre, hindi yun ang nangyari sa ating hinaharap o ating tadhana. Hindi yun ang nangyari. Ang nangyari si Pangulong Bongbong Marcos. So in general, nanalo si Bongbong Marcos, nanalo si Vice President. Pero mga kaupak, kahit ako makalini Robredo, sang-ayon ako sa naging aksyon ni Pangulong Marcos. Kasi si Pangulong Marcos, sumusunod, pumapailalim sa batas. Dito, sa sitwasyon na ito, tama yung sinabi ng Pangulo na hindi na siya makikipag-communicate dahil kumbaga nire-respeto niya yung aksyon ni Pangulong Duterte na umalis dyan sa ICC dahil siya ay iniimbestigahan. Yun ang katotohanan, mga kaupak. Kaya si Pangulong Duterte, kaya ang Pilipinas umalis sa International Criminal Court dahil si Pangulong Duterte ay iimbestigahan. So para makaiwas sa pakipag-usap, makapag-imbestiga ang ICC, ang ginawa ni Pangulong Duterte, umalis. Pero mga kaupak, sad lang. Kasi nga, wrong timing lang si Pangulong Duterte. Kasi nung nakaalis na tayo sa International Criminal Court, mayroon ng kaso na isinampa dyan sa ICC. Ito tawag nila na ano ba tawag doon? Yung human. Para ilalagay ko sa comment section. Nakalimutan ko yung complete nung case ni Pangulong Duterte, Kumbaga, mayroon ng kaso si Pangulong Duterte bago pa tayo umalis. Yan ang dinidinig ng ICC. Kaya ang sinasabi ng mga maka-DDS, hindi na tayo sakop. Tama, hindi na tayo sakop. Bakit? May kaso ba si Pangulong Duterte na ipinail bago pa tayo umalis? Wala, di ba? Ang dinidinig, ang kaso na kung saan sakop pa tayo. Di ba? Yung iba kasi pinapaikot-ikot lang, hindi na tayo sakop. Wala naman pinail na kaso kay Pangulong Duterte after na umalis tayo. Kasi kung nag-file ng kaso after na umalis, wala nang visa yon kasi hindi na tayo sakop. Pero yung dinidinig, yun yung time na sakop pa tayo. At saka sa international treaty pala, sa statute ng ICC, bago pala tayo dyan umalis, hindi pala kaagad-agad aalis. Epektibo. Kumbaga, umalis tayo ng 2019, meron pa pala 1 taon para maging effective yung pag-alis natin, epektibo. Hindi pala yan yung pag-alis mo, natanggap nila yung sulat mo, immediately. Hindi pala ganoon. Parang pumasok ka sa kumpanya, pag nag-file ka ng resignation, hindi ka agad makakaalis agad-agad. Kumbaga meron 30 days, 1 week na binibigay. Ganon yun. Kaya, sakop ang kaso ni Pangulong Duterte. Kaya legal. Ang dami nagsasabi, ang dami mga galing na attorney, hindi na tayo sakop. Tama, hindi tayo sakop. Bakit? Mayroon bang pinail na kaso ang taong bayan o ang mga biktima ng EJK after na umalis tayo? Wala. Ang nakapile kay Pangulong Duterte ng mga biktima at nadamay sa extrajudicial killing, yan ay yung sakop pa tayo. Kaya mga kaupak, alam mo, ako ay iba yung basa ko, patawarin nyo kung medyo mali, iba yung basa ko. Si Pangulong Marcos kasi wala talaga siguro siya balak na ganyan, kumbaga napikon lang
si Pangulong Marcos. Dahil, alam mo, maski ako, dapat irespeto mo, presidente yun eh. Araw-araw ba naman, nakikita mo social media sa mga makadidiis. Mabuti nga sana kayong mga tao na, mga inosente, walang alam. Pero yung mga nagsasalita sa television, sa mga interview, si Pangulong Duterte at saka mga kamag-anak niya, at saka basta makadidiis. Mga iba, mga kung ano-anong, basta makadidiis, sasabihin nila bangag, adik. Yung mga personality, yung mga vlogger. Hindi dapat ganyan. Dapat presidente si Pangulong Marcos, dapat irespeto ninyo. Ako nga, di ba? Kakamping ako. Pero, sumusunod ako, rumirespeto ako. Kasi si Pangulong Marcos, ang mayroon mandato ng taong bayan bilang demokrasya ang ating bansa. Siya ang nanalo. Eh, magagawa ba tayo? Kung ayaw natin sa kanila, di ba? Pagdating ng eleksyon, doon tayo bumawi. Huwag na natin ibuboto yun. Pero hanggat nandiyan siya sa kapangyarihan at habang meron siyang mandato ng taong bayan, dapat irespeto. Kaya si Pangulong Marcos, ang basa ko napikon. Siguro, nagtanong sa mga advisor niya, naririnig niya, sasabihin sa mga maisog rally, bangag, adik, hindi maganda. Kayo naman, bigyan naman ng respeto yung tao. Kung wala kayong respeto sa Pangulong Marcos, sana bigyan niyo yung sarili niyo respeto. Maski ako mga kaupak, nakikita ko sa mga maisog rally na kung saan ginaganap, kung saan lugar, hanggang sa kung saan Singapore, Hong Kong, nagsasalita ang Pangulong Duterte ng bangag, adik. Naku naman, Pangulong Duterte. Alam niyo po ba nung kapanahunan ninyo? Naalala niyo ba ang mga ginawa ninyo? Pag kayo ang nagsalita, talagang may nangyayari. Tapos ganun, alam mo si Pangulong Marcos, siguro pinayuhan to ng kanyang mga advisor na mga magagaling. Kasi nabihan, kailangan sundin natin kung ano yung batas para managot siya. Kung ano yung ginawa niya sa taong bayan. Ngayon mga kaupak, alam niyo ba, nagkaroon ng investigation, hearing, dyan sa Senado. Sabi ng kapatid ng senador, ang kapatid ni Pangulong Marcos, si Aimee, bakit hindi pinal ng kaso rito? Sa palagay nyo, pag nag-file ang palagay nyo, Senator Aimee, pag meron isang tao na nag-file na, imaginein mo mga kaupak nung time na yun, war on drug. Kumbaga yung mga tao, pinaghihinalaan, kinakatok, inaaresto, kung anong mangyari, di ba? Alam na ang lahat yan. Akalain nyo, nakapile 30,000. Paano lang hindi ka nakapile? Meron kaya isang ordinary o mahirap na tao nga maglalakas ng loob mag-file ng kaso kay Pangulong Duterte? Kaso nga ni Pastor Kibuloy, na pinail ni Manny Pacquiao, binasura nga. Nung panahon na time, nung panahon ni Pangulong Duterte, dahil alam naman natin kung sino si Pastor Kibuloy, best friend ni Pangulong Duterte, yung ordinaryong tao pa kaya? Sabi niya, bakit walang nakapile? Bakit nakarating sa international ang kaso na dapat dito sa ating nililitis? Iba kayo, senador kayo di ba? Kaya hindi naramdaman, hindi nyo na yung mga natukhang, yung mga biktima. O sino ang taong maglalakas ng loob? Kung si Leila de Lima nga, nakalaban niya sa politika, naipakulong niya ng halos 6 years. Tapos, napawalang sala din naman. Hindi, ang tapang ni Leila de Lima, hinarap niya ang kaso kahit sa babae. Hindi siya katulad ng mga DDS. Hindi naman lahat. Pero nagtatago sa batas. Siya, hinarap niya. Tapos sasabihin, ordinaryong tao? Isipin mo yun, magpapile? Kasi nga, bakit nakarating sa international? Wala daw due process? Sabi ni Aimee Marcos, parang hindi daw binasahan ng kung ano-anong right, or Miranda right. Bakit? Yung mga 30,000 ba ng mga tao, yan ba ay may due process? Wala! Diretso sa morgue. Yan ang naging kaso ni Pangulong Duterte. Ang kanyang war on drug na kung saan maraming walang tinatago o kaya tama ang ginawa ni Pangulong Duterte na hindi nga siya lumabag sa karapatang pantao katulad ng paglabag ng mga due process na yung tao talaga namang ang daming namatay, di ba? Harapin niya sa ICC. Doon niya patunayan na wala siyang kasalanan. Kung ano-anong sinasabi niyo, walang due process. Dahil sila ay makapangyarihan, maraming pera, maimpluwensya. Pero yung mga tao na libo-libo
may due process ba sila? Nga biktima ng EJK? Wala. Katulad ng sinabi ko, diretso na sila sa morgue. May due process ba? Ngayon, ang mga DDS nagko-complain. Ang kino-complain nila, walang due process. Patunayan niya na wala siyang kasalanan. Hanggang sa muli, mga kapak. Bye.